Wala kang kwenta ka ng ginawa sa'yo. Parang latang nayupi ang tatlong sasakyan. Sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay nananatiling mahalaga. Ito ay ginagamit sa edukasyon, media at sa ating pang-araw-araw na buhay na nag-uugnay sa atin bilang isang bansa. Ngunit sa pang-araw-araw nating paggamit sa wikang ito, hindi man lang ba sumagi sa ating isipan kung saan nga ba nanggaling ang wikang ito, paano ito nabuo at ano ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Ang ating wikang Filipino ay nagkaroon ng makulay na kasaysayan at sa paglipas ng mga panahon, ito ay patuloy na naapektuhan na nagdulot ng pagbabago rito. Noong panahon ng mga katutubo at noong ika-1937, ang wika ay Tagalog at siyang naging batayan ng wika natin sa kasalukuyan. Noong panahon naman ng mga Kastila, sa taong 1681, naging malawak na ang paggamit ng wikang Tagalog at ito ang naging wikang nauunawaan ng lahat. Noong panahon naman ng mga Amerikano, iba't ibang dalog wika ang naging kaugnay patungkol sa wikang pambansa. Kasama na rito si Lope K. Santos na tinaguri ang ama ng balarilang Tagalog na kasama si Duherty na nagtatag ng Akademyang Pilipino. Si Frank R. Blake na siyang nagsabi na maaaring maging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng ating wikang pambansa. Ngunit salungat naman ng ideya ni C. Everett Conant na binigyang diin na ang dapat na gamitin sa pagtuturo at komunikasyon ay ang Ingles. Sa pagdating naman ng mga Hapones sa bansa, nagkaroon ng ordinansa militar noong Hunyo 24 sa taong 1942 kung saan nagsasaad na ang mga opisyal na wika ng bansa ay Nihongo at Tagalog. Ngunit noong nakamit ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan noong Hulyo 4 sa taong 1946, nagkaroon ng mga pag-aaral kung ano ang magiging batayan ng wikang pambansa at ito ay napagdesisyonang sa Tagalog ibabatay sa kautusan ng Pangulong Quezon. At noong Agosto 13 sa taong 1950, formal nang tinawag na Pilipino ang wikang pambansa matapos lagdaan ang kautusang bilang 7 ni Kalihim Jose Romeron ng Kagawaran ng Edukasyon. Ayon sa Artikulo 14, Section 6 ng taong 1987, ang tawag na sa wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. At iyon ang naging kasaysayan ng ating wikang pambansa na siyang patuloy na nagpapalaganap ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas na nararapat na bigyan natin ng halaga dahil ito ang humuhubog ng ating pambansang pagkakakilanlan. Patuloy nating isaisip ang kahalagahan ng buwan ng wikang pambansa.